Pilipinas ang oras sa 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita. Ngayon pong habang ito mga kaibigan ng Miyerkules, 1 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating pong headlines, Malacanang bumwelta sa banat ni Senadora Amy Marcos sa INC rally kagabi. Organizers ng INC rally sa EDSA, posible pa rin maharap sa kaso ayon sa PNP. Regulasyon sa access ng mga bata sa mga violenteng video games ipinanawagan ng mga senador. Diversionary tactics mula sa kampo ni VP Sara, inasa na habang papalapit ang impeachment trial. Grade 10 student nakuha na daw ho ng baril sa loob mismo na isang eskwelahan diyan po sa may Barotac Nuevo, Iloilo. 3 suspect sa pagpatay sa dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito sumuko sa pulisya. Rapido Hataw Balita! Hanyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel para Fuertes, sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa ating mga balita, itutuloy daw po ng Office of the Ombudsman ang paghain ng kasong plunder at bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito po sa kabila ng sinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang umano'y suporta sa naturang senador. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi sila magpapatinag sa ginagawang demonstrasyon ng Iglesia ni Cristo at hindi ito makakaapekto sa kanilang timeline ng paghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Iginit pa ni Clavano, wala nakikitang dahilan si Ombudsman Boying Remulla para baguhin daw po ang kanilang schedule sa harap ng sorpresang rally ng INC kahapon na magpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Posibleng kanselahin ng Quezon City LGU ang permit ng Day 2 rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ayon kay Quezon City Public Order and Safety Department Chief Retired General Elmo San Diego, mangyayari lamang ito kung babaliin ng INC ang mga kondisyon o patakaran at kasunduan na inilatag ng lokal na pamahalaan bago igawat ng permiso. Linaw ni San Diego na 4 na araw na sana ang original na hiling ng grupo, pero 1 araw lang muna ang inaprubahan ng LGU dahil kailangan pa itong isalang sa assessment bago palawigin depende sa estado ng trapiko at seguridad. Binalaan din ng opisyal ang grupo matapos silang maobligang mag-apply ng permit kahapon dahil sa pagsasagawa ng bigla ang pagkilos ng walang paalam. Nagkakaisa ngayon ng mga senador sa panawagang dapat ng kumilos ang gobyerno laban sa pagkalulong ng mga minor de edad sa mga mararahas na laro sa internet. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa Tacloban School Shooting, aminado ho sina Senador Sherwin Gatchalian, Rafi Tulfo at Bongo na may seryosong banta sa pag-uugali ng mga bata ang mga mararahas na online games. Ay bakay Gatchalian, bagamat may tulong ang teknolohiya ay hindi may kakaila. Ang panganib daw ho ng mga violenteng laro. Binala naman ni Tulfo ang mga magulang na matinding red flag na kapag nag-post ng bata tungkol sa baril o krimen. Asahan na umano ang iba't ibang diversionary tactics o strategy
ng kampo ni Vice President Sara Duterte habang papalapit ang kanyang paglilitis sa araw ng Lunes. Ayon kay House Prosecutor at Representative Leila de Lima, ginagawa ito ng pangalawang Pangulo para malihis ang atensyon ng publiko at magpaawa na sila ang naapi. Binueltahan din ni De Lima si BP Sara sa payag nito tungkol sa justice system. Gayong nga naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpakulong umano sa mga kalaban sa politika gamit ang mga gawa-gawang paratang. Ang banat ng mambabatas ay matapos ipagtanggol ni BP Sara ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nakaperwisyo sa mga motorista. Git ni De Lima, kung may malasakit ang Vice Presidente, itigil na ang pambubudol sa tao at tumarap na lang sa gaganaping paglilitis sa araw ng Lunes. Umakyat na sa 88 ang bilang po ng mga namatay sa malakas na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong June 8. Ito po'y bati naman sa situational update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon pong Miyerkules. 11 sa mga namatay ay mula sa Davao Region, 12 ay mula sa Region 11, at 67 naman sa Soc-Sardian Region. Ayon po sa NDRMC, 24 individual pang nawawala habang hindi na bago ang bilang ng mga sugatan sa may 1,316. Sa ngayon po higit sa 1.6 na milyong individual o halos 400,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. I-standby, Marinlet Narciso, standby, paring Raymond at Baas. Sa kalagayan muna tayo ng panahon na panatili ang bagyong Henry ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 240 kilometro timog kanluran ng bayan ng Abukay sa probinsya ng Bataan kaninang alas 10 ng umaga. Paglayo ng Tropical Depression Henry, ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa sentro at pagbugso na aabot sa 55 kilometro bawat oras na kumikilos pakanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo ngayong gabi or bukas ng umaga. Pero posible pa rin lumakas ang Tropical Depression Henry bilang tropical storm bukas ng gabi. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa Rapido ho ng ating mga report, Senadora Amy Marcos binuweltahan ng Malacanang sa mga banat laban naman sa Administrasyong Marcos. Ating alamin pong detalye sa report ni RH14 Let Narciso. Ms. Let. Nakakaawa daw ang mga obstructionist na kagaya ni Senator Amy Marcos. Iyan ang reaksyon ng Malacanang sa mga banat ng Senadora na tinawag na bangag, tulog at lasing sa kapangyarihan ang administrasyon ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakaawa si Senator Amy na gumagamit ng fake news para makapanira lamang at maikalat ang maling impormasyon. Pero mas nakakaawaan niya ang mga pumalakpak matapos magsalita ng senadora dahil malamang ay hindi nila alam na ang mga sinasabi nito ay walang basihan at ginagawa lang silang mangmang. Naglabas din si Castro ng mga resibo ng ginawang pagtulong ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda taliwas sa paradang ng senadora na walang pakialam sa mga ito ang gobyerno. Kinwestiyon rin ni Castro kung bakit ngayon lang nag-iingay si Senator Amy, gayong nasa katungkulan na rin naman siya noong umamin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ghost projects at paggamit ng illegal na droga. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa naman sa mga suspect sa Tacloban School shooting incident, gustong maging pulis kaya isinama sa firing range.
Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 28, Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Romel, interesadong maging pulis ang isa sa mga minor de edad na suspect sa Tacloban school shooting na si alias Nas na nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. Ito ang inilahad ng tiyahin ng suspect na si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia sa hearing ng Senate Committee on Women and Children na pinamumuno ni Senador Risa Ontiveros. Sa pagtatanong ni Senador Rafi Tulfo, sinabi ni Sergeant Paciencia sa isang beses lang nitong isinama ang kanyang 14 anyos na pamangkin sa firing range. Dahil sa kanilang pag-uusap ng pamangkin ay gusto nitong maging pulis, ngunit sa kalaunan ay nakagawa ng krimen gamit ang kanyang baril. Inamin ng tiyahin na iniwan niya ang kanyang baril sa kanyang bahay na nakatago sa isang plastic container. Sinira ni alias Nas ang lock ng kanyang bayat ng plastic container, kaya nakuha ang kanyang baril na PNP-issued na Glock 17. Aminado ang pulis na para sa isang ideal na setup ay dapat nakatago sa isang vault ang baril. Narito ang pagtatanong ni Senador Rafi Tulfo kay Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo? Sen, I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Inamin ng tiyahing pulis na nagbago ang pag-uugali ng kanyang pamangkin nang umabot sa puberty stage o nang nagbinatilyo na siya. Mas gusto niyang mapag-isa at mahaba ang oras na ginugugol sa paggamit ng cellphone. Iba sa pagkakilala sa kanya ng mga kaklase na isang masayahing bata. Sabi ni Sergeant Paciencia, hindi nakatira sa kanya ang pamangkin at tinutulungan lamang niya ito sa pinansyal na pangailangan dahil mga 4-piece beneficiary ang mga magulang nito. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond Dadpas. Samantala naman, pagpapalakas daw po ng mental health program, isinusulong daw po ng Kamara matapos po ang trahedya ng Tacloban shooting incident. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, bubuin ang Rapid Response Network na kabibilangan ng child protection professionals matapos ang insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ay nahayag ni Representative Martin Romualdez ng Leyte matapos pulungin ang mga opisyal mula sa CHED, DepEd, DOH at DSWD sa Tacloban. Ayon kay Romualdez, ang Rapid Response Network na kabibilangan ng mga volunteer psychologists, psychiatrists, guidance counselors at mga social worker ay maaring agad na ma-deploy kapag may ganitong insidente. Sabi pa ni Romualdez, magsasagawa ng regular seminars para sa mga estudyante, magulang at mga guro tungkol sa mental wellness, child protection at violence prevention. Palalakasin din ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya para mas mabilis ang pagtugon kapag may mga batang nangangailangan ng tulong. Narito si Leyte Representative Martin Romualdez. Kasi we need to have protection for the children. There are also other issues like for their mental health. Kasi yung mga bata, exposed masyado dito sa mga challenges at nakita nila kasi lahat may cellphone at yung access to social media at marami dyan mga sites sa social media na hindi positive. Kaya siguro ang dami napupulot ng negativity dyan. Kaya we have to look at a new approach to give justice to the children. Una rito, personal na pinuntahan ni Romualdez ang burol ng 2 biktima ng shooting incident at tinulungan na rin ang mga nasugatan na naisugod sa ospital. Ako si Neil Craig na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Go ahead. Napuna mo rin ba yung naobserba namin nila kay Ray? Parang pumayat yata si dating House Speaker Romualdez. Ano? Pumayat siya at ang laki ng pinayat actually. Tama, diba? At saka parang hinang-hina siya.
nung nakita namin bago ang Senate adjournment dito sa Kamara, lumiit din yung tiyan niya eh. Aray Oo, naman. at malaki binawas ng Baka naman nagwo-workout. Sabi nga namin kanina ni may Lakay kasama rin Rey. workout. Sabi nga namin ni Lakay Rey, kung ngayon makakasalubong mo siya sa daan hindi mo agad makikilala na si dating speaker pala yan, ano? Oo. Pero patuloy din naman ang kumbaga ay pangangalaga daw sa kanyang katawan kasi di ba napaulat tama, din na ay sumailalim sa operasyon sa puso. Salamat, Marimel. Thank you, Manang Milky. Balik sa iyo, Romel at Ray. Tapos ang luwag pa nung damit niya, yung polo niya, lalo tuloy na magnify na pumayat. Para na siyang mati ni Idol, no? Tama. Diba? Para na siyang James Bond ng itsura. Samantala, organizers ng INC rally sa EDSA, posible pa rin maharap sa kaso ayon sa PNP. Balita mo yan, RH number 52, Enyel Porosa. Enyel. Hindi pa tuloy ang absuelto, Ray at Romel, ng mga organizer ng rally na Iglesia ni Cristo. Ito kahit pa nakasecure sila ng permit para sa ikalawang araw ng programa sa EDSA. Ay kay Philippine National Police Acting Spokesman, Police Colonel Alan Reyco, iimbestigahan ng otoridad ang nangyaring lightning rally kahapon, Hunyo at 30. Bukod kasi sa wala itong permit, nagdulot din ang malaking abala sa motorista ang paggambala ng mga sakyan ng INC sa Major Thoroughfare. Sabi ni Ko, inuna lamang ng PNP ang ayusin ang traffic at bantayan ng peace and order sa pamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance. Pero pagtapos naman ng event, tuloy ang pagkalap ng pulisya ng karampatang mga ebidensya. Pakinggan natin si Police Colonel Ko. Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact. And if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagpapile ng kaso. Samantala, kinumpirma ni Colonel Ko na pinakawalan din ang 4 sa inaresto sa kasagsagan ng mga komosyon sa INC rally kahapon. Nagkaarigluhan kasi ang bus driver at polis na naipit sa bus habang bine-verify naman ng PNP ang pagkakakilanlan ng 3 iba pa. Bago lamang tayo magsimula, ay umabot na sa humigit kumulang 4,500 katao ang nasa EDSA People Power Monument sa kasagsagan ng Day 2 ng EDSA Rally ng grupong Iglesia ni Cristo. Ako si Enyel Porosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Enyel. Samantala, pulisya, abay may na-monitor daw po na ibang grupong humalo sa INC rally. Nako, anong grupo kaya ito? Ano ha? Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricaport. Miss Giselle, anong grupo yan? May ibang grupo umanong humalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument kahapon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abilin, na monitor nila yung mga hindi kasapi ng INC sa pagtitipon. Tinututukan na niya ng Intel Operative ng Hanay yung mga hindi na tinukoy na individual. Pakinggan natin si NCRPO Director Major General Anthony Abilin. Kahapon po, opo, may na-monitor po tayo na ibang grupo, hindi kasabi po ng Iglesia ni Cristo. But our Intel operative po ay tinututukan po yung mga individual po niya. Samantala, kung sakaling lumagpas sa itinakdang alas 8 ng gabi ang pagkino sa White Plains Avenue, sinabi ni Averina mapayagan naman ito hanggang sa makaselyo daw ng permit yung mga relihista at hindi sila manggugulo sa lugar. Nagbaba na din anya ng direktiba sina DILG Secretary John D. Cremulla at PNP Chief General Jose Melencio Nartates, tiyaking hindi mapaparelisa yung trapiko sa EDSA. Tuloy naman yung pakiusap ni Aberin sa mga organizer ng pagtitipon, tumalima sa kasunduan nito sa lokal na pamahalaan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. INC rally sa liwasang Bonifacio sa siyudad ng Maynila naging maayos at mapayapa ayon kay Mayor Isko Moreno. RH number 9, Miss Tina Nolasco. Tina. Romel, pinuri ni Manila Mayor Isko Moreno ang kaayusan ng isinagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa liwasang Bonifacio kahapon. Ayon kay Mayor Isko, mapayapa at maayos naman ang nangyaring pagtitipon gaya ng mga naunang pagkilos ng INC sa Quirino Grandstand. Kampanya rin anya ang alkalde tuwing may pagkilos ang INC sa Maynila dahil madalas na maayos at malinis.
Pakinggan natin si Mayor Isko. Sa totoo lang, pag INC yan nagra-rally, wala akong kakabakabang. Kasi katulad ng huli nilang ginawa dito sa Luneta na may permit, ilang millions nila doon. Alam mo nung pag-alis nila? Walang biruan. All na nandito yung DPS, nandito yung namin. Typical na, what we extended to them is being extended to all other political organizations conducting freedom of expression. Si Manila Mayor Isko Moreno. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa Rizal H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Tina. Samantala naman, 2,000 tauhan daw po ng Quezon City Police. Nakadeploy pa rin sa EDSA kahit nabawasan ang bilang ng mga sumama sa INC rally. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Ay may 2,005 bilang ba ang kasalukuyan nakadeploy sa kasalukuyang rally ng AFC sa EDSA Full Power Commander. Hindi makasama dito ilang mga respeto para bakyan at Kalinara. Ito ang pagkiyak ng CCTV ngayong araw. Dapat ang CCTV hanggang sila bumaba yung ilan na umaga pero dumarating yung ilang mga suporta. Ilan sa mga develop hapon ay nagpapagpulihan sa gabi at mahal na magbabalik sila ngayong araw. Alauna ng hapon ay mga napatag tayo at sa kanibang deval at nagpagtungo na ngayon sa naturang aktibidad. Samantala ilang pagkataan na galit ng Luzon na patuloy tayo ng EDSA at naharap nito sa Balintawak. Dahil ilang hindi ay pinatapos sila sa North Expressway. Ay naman sila mga nakarating sa EDSA na nag-diniskarte para pakarating dahil naharap sila na sa bagay ng Tarlac. Pero nagkunwari mga sila hindi kasatagawali kung pupot sa trabaho. Kaya sila hinayaan bakit ang panahon natin ngayon, makulit mo hindi sila pumapon ang panahon. Pero wala sila natakas ang ulan dito sa bahagi ng kapangalan. Aris ko ito kinagulat at Pilipinas pinalawig ang visa-free entry para sa mga Taiwan passport holder simula July 1 hanggang June 30, 2027 ayon sa MECO. RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, pinalawig ng Pilipinas ang 14-day visa-free entry privilege para sa mga Taiwan nationals bilang pagpapakita ng reciprocity sa visa-free privileges na ibinibigay naman ng Taiwan para sa mga Philippine passport holders na nais magtungo at bumisita sa Taiwan. Sa anunsyo ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, simula ngayong Hulyo 1, extended na ang pribilehiyong unang ibinigay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Taiwan passport holders noong nakaraang taon. Nilinaw naman ng MECO na non-extendable at non-convertible sa ibang Philippine visa categories ang naturang pribilehiyo. Paliwanag ng MECO ang mga standard travel requirements at mga proseso na epektibo simula pa noong 1 ng Hulyo taong 2025 ay siya pa ring sinusunod. Ibig sabihin nito ang mga Taiwan passport holders na nais mag-extend ng kanilang pagbisita sa bansa at talampas ng 14 na araw ay kailangang kumuha ng visa bago pumasok sa bansa. Ayon sa MECO, ang naturang regulasyon ay epektibo simula 1 ng Hulyo ngayong taon hanggang 30 ng Hunyo taong 2027. May visa-free privileges rin ang mga Philippine passport holders na nais bumisita sa Taiwan. Ngunit ito ay epektibo hanggang July 31, 2026 na lang. Hinihintay pa ang magiging desisyon ng Taiwan kung ito ay papalawigin o i-extend o kung ito ay babawiin matapos ang deadline. Abay, dapat Miss Kay. Tara na Miss Kay sa Taiwan. Ha? Nag-aaya si paring Romel dito. Ha? Ay, wow. All expense paid trip ba yan, Carmel? Sabi ni Lakay Ray, basta ikaw daw, basta kasama ka daw, all expenses paid. Yan, sky is the limit. Yan ang sinabi ni Pare Romel. Sky is the limit. On record yan, ha? Pero dapat naman sana ma-extend din yung free visa para sa mga Pinoy na pupunta ng Taiwan. Yes, actually, sobrang tagal na rin if I can remember as far as my memory serves,
is matagal na tayong nabibigyan ng visa free at lagi itong nare-renew. So hihintayin lang natin na ang Taiwan, ang kanilang opisina kung bibigyan tayo o ipapalawigin ito. Pero usually naman, pagka malapit na yung deadline, July naglalabas sila. 31, 2026, ang deadline, usually sa experience ko habang nagre-report ay nagbibigay sila ng anunsyo mga 2 weeks before the deadline o 1 week before. And usually naman ay ini-extend nila ito for another year, kasamang Ray at kasamang Romel. Ayan. So tara na, Miss Kay. Okay. Sa Taipei. Kala ko ba sa Taiwan? Taipei nga, Taiwan, di ba? Taipei, Taiwan. Oh. Okay, sige na nga. Balik sa inyong dalawa. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala naman, kumpanya ng bus sa Davao pinagpapaliwanag ng LTFRB na naman sa nasunog nitong bus o bus unit sa Davao de Oro. Ibalito mo nga yan, RH5, Val Gonzalez, Val. Ray, naglabas nga ng show cause order ang LTFRB Region 11 laban sa Davao Metro Shuttle matapos masunog ang isa nitong pampasaherong bus sa Mawab, Davao de Oro. Ayon kay Regional o LTFRB Regional Director Nonito Llanos III, layunin ng investigasyon na matukoy ang sanhi ng sunog at suriin kung nakasunod ng operator sa roadworthiness, safety at maintenance standards. Inatasan din ng LTFRB ang kumpanya na magsumite ng paliwanag kasamang lahat ng ulat at dokumento alinsunod sa direktiba ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ng LTFRB na prioridad ang kaligtasan ng pasahero at tiyak na papatawan aniya ng kaukulang parusang operator kung mapatutunayang may paglabag sa prangkisa o regulasyon sa transportasyon. Samantala, Romela Trey, dito naman sa bahagi ng EDSA People Power Monument as of 1:45 p.m. Batay sa pagtaya ng Quezon City Police District ay nasa 4,500 ang bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsasagawa ng kilos protesta. Obviously, mas marami yung kahapon, pero inaasahan ba ng kapulisan at mga organizer na madadagdagan pa yung bilang na yan? Ang mga binabanggit, Ray, ay Romel, mukhang unti-unti nang bababa yung bilang nitong mga nagsasagawa ng demonstrasyon mula ngayong oras na ito hanggang doon sa pagpaso ng kanilang hininging permit sa Quezon City Government mamayang alas 8 ng gabi, Romel. Pero ang binabanggit kanina nitong si Department of Public Order and Safety Office ng Quezon City Government, si retired General Elmo Sunjego, depende yan kung hindi nahihingi ng extension ang mga organizer nitong rally nito at yan ay kanilang hinihintay kung hihingin pa hanggang mamayang maghapon o hanggang mamayang alas 5 ng hapon ay titingnan nila kung meron pang hihinging extension dun sa kanilang naibigay sa kanila na permit to rally hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Okay, maraming salamat, Val Gonzalez. Back to you, Romel at Ray. Samantala, parcel na naglalaman ng 10 milyong pisong halaga ng hininalang ecstasy. Masabat naman sa Pasay City, RH number 27, Mr. Noche, kakas sa Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, aabot sa 10,136,250 pesos ang halaga ng ecstasy tablets ang nasabat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang parcel sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Arestado ang isang US citizen na si alias Udo, 37 anyos. Ito ay matapos magtungo upang i-claim ang nasabing parcel. Ayon sa report, naglalaman ng assorted food items tulad ng candy, cereals at iba pang kasama pang toiletries, clothing para maitago at makalusot ang naturang dangerous drugs. Galing umano ng Vancouver, Canada, ang parsela na naharang ng mga operatiba sa pangunguna ng PDEA at ang Bureau of Customs.
Patuloy ang investigasyon sa suspect na ngayon ay maharap sa kasong may kinalaman sa illegal drugs. Samantala, Romel at Nalakay Ray, malakas ang buhos ng ulan dito sa lungsod ng Las Piñas. RH27, Luticakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Stand by yung mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:39. Ang